At nandito nga kami sa water rafting activity dito sa Saitama. So, free rental yung vest and yung helmet. Pero yung shoes, hindi. Buti na lang meron kaming shoes sa bahay. Pero si Kento, nirent namin ng shoes. Nasa 300 yen. Kasi bawal daw yung slippers or crocs. Kasi madaling maalis dun sa tubig. So, before that, meron din silang orientation. Tuturuan nila kayo. Napakadaming orientation. And itong paddle, dapat daw start ng grade 5, pwede na mag-paddle. Pero, pwedeng gawin yung activity na to ng 6 years old pataas. Yun nga lang, hindi magpa-paddle. So, si Kento, hindi siya magpa-paddle. Nandun lang siya sa gitna. So, ito nga ay sa Saitama, Nagatoro Outdoor. Open naman sila all year round except ng winter. So, minadali na naming mag-book kasi pag August, next month is peak season, summer season. Summer vacation pa naman, kaya mahal. So, ito nakuha lang namin ng 6,500. Meron ding barbecue pero hindi na kami nag-avail ng barbecue. At maraming participants pala, dinadayo pala talaga to. So, maraming mga tourist or mga taga dito din na sa Japan na naggagawa ng ganito. So, after that, lalakarin nyo papunta dun sa baba ng parang bundok or river ba to. So, ganyan. Lalakarin nyo muna, mag-walk muna kayo ng, siguro malapit lang naman, mga 5 minutes. And then after 5 minutes, so nakikita nyo na yung boat nyo. And bibit-bitin nyo yung boat nyo pababa. So, inayos nila kami per group. Hindi namin kilala yung ibang mga nandito. Inayos nila kami kung sino yung magkakasama para balance. And bubuhatin nyo yung sarili ninyong boat papunta dun sa river. So, yung river, malinis naman siya. Pero sabi nila, mas malinis or clear daw kapag aki or yung autumn season. So ngayon kasi, 'di ba pag summer, nagre-reflect yung sa araw sa tubig, basta something ganun. Pero clear naman siya. So makikita nyo mamaya kapag mababaw, clear siya. Pero kapag malalim, almost green. Pero malinis siya. Kasi nga, river. Mabato din. Expect na mabato kasi nga, river. Kasi 'di ba pag sa sea naman or sa beach, mabuhangin. So, dito naman, mabato. Pero hindi naman ganun na as in mabatong mabato. And also, may insurance nga din pala to. Kasama sa fill-upan nyo yung may insurance, dapat dala nyo rin yung insurance card ninyo dito sa Japan para in case na kung ano mang mangyari. Meron kayong identification card. May iwan nyo yun doon. May locker room naman. Magbibihis kayo doon. Iiwan nyo doon sa locker yung mga things ninyo. Bali, ang pwede nyo nang dalhin dito sa water rafting boat is yung inumin ninyo, camera na pwedeng mabasa, at saka kung cellphone na nakatakip ng yung water protection. So, meron silang rent ng GoPro, pero hindi kami nag-avail dahil meron naman kaming action camera. And, ayan, makikita nyo na clear yung tubig. Sobrang clear. Ang sarap maligo, ang lamig. Meron din pala silang taga-picture, yung mga staff doon, may dala silang camera. So, hindi naman kayo mag-worry na wala kayong makukuhang memories kasi nagpipicture naman din sila. And meron silang madami silang mga activity na gagawin. So, pupunta kayo sa falls, pwede kayong mag-swimming. Hindi lang siya basta water rafting. So, marami siyang parang team building activity na sobrang mag-enjoy buong family. So, sa taas, may orientation. Pagdating dito sa baba, may orientation pa din. Tuturuan nila kayo kung paano mag-paddle and yung paghawak ng paddle. So, makikita nyo, ang clear ng tubig. Ang sarap-sarap maligo. So, perfect for summer. And for naman daw, spring and autumn season, meron silang jacket doon na free rent.
Yan, 'di ba, vest lang yung suot namin kasi for summer. So, pag naman daw spring tsaka autumn, meron silang panlaban sa lamig, ganon. So, ayan, dinidiscuss sa amin kung paano yung paghawak sa paddle. Kaya siya may hawakan kasi doon mo siya hawakan para may grip na tinatawag. Ayun. At may dumaan pa ngang train. Yung train dito is pang province na train. Hindi siya yung katulad sa Tokyo and every city. So, ito is pang province. Nakakatuwa yung train. Talagang feels like province talaga. Tapos more on nasa mountains, ganyan. A-appreciate nyo dito yung nature and countryside na ng Japan. At ang daddy nga namin, kaya niya magbumato ng stone na, ano ba yun, yung jumping stone. Ako hindi ko kaya yun eh. So, expect na mababasa talaga kayo dito. As in, water activity talaga siya. So, kung hindi kayo sanay na mabasa, basain sa mukha, talsikan ng tubig, ay dapat open yung mind nyo kasi as in water activity talaga siya. Pasensya na sa boses ko at pagod-pagod pa nga. So, iyang bato daw na yan sa likod namin is, ewan ko, may sinasabi siya na para daw frog or something. So, yun, may mga dinidiscuss naman yung tour guide na matutuwa din naman kayo. So, pag daw may waves, uupo daw kami sa gitna. Para lahat daw kami nasa gitna. Pag walang waves, magpapaddle daw kami. So, sinasabi naman niya kung kailan kami magpapaddle at kung kailan kami uupo sa gitna. Every achievement of the group nga, lagi kaming nag-high touchy or nag-high five gamit yung aming mga paddle. Nakakatuwa din kasi para kaming isang team or isang group. Nilagay ko nga lang yung action cam sa vest ko. So, pasensya na kayo kung puro paa yung nakikita nyo dyan. So, hindi rin kasi ako makafocus mag-video kasi nagpa-paddle din ako. So, si Kento sana kaso nga, hindi ko rin naman naisip kasi kailangan rin niyang kumapit. So, pagpasensyahan nyo na. Kita nyo na green yung tubig. Yan. So, pero malinis naman siya. May mga naliligo nga dyan sa mga gilid-gilid dyan. So, mga nakapark yung car nila. Siguro mga resident sila dyan. So, naliligo yung mga bata. Pero syempre sa mababaw lang. Kasi nga, pag malakas yung current ng waves, so delikado. So, dito free naman yung mga ganito na maligo sa mga ilog, ganyan. Walang mga entrance. Depende sa lugar. Depende din sa lugar. Ligo lang yung libre, ha? Pero yung ganitong activity, syempre may bayad kasi nga syempre yung mga things na gagamitin at saka yung mga insurances. Pero dito sa Japan, pag gusto mo lang maligo, pag summer, sa mga ilog, libre, tsaka sa mga beach or sa mga dagat, yun libre, walang entrance fee. Konting pala tong pagsasagwan, pagpapaddle. So, yung ichi is 1, ni is 2. So, 1, 2, 1, 2. Para magsabay-sabay kayong mag-paddle.
So, ito, papunta na kami ng falls. So, bumaba kami. So, pupunta daw kami ng waterfalls. So, grabe yung waterfalls. Para kang nasa forest talaga na pupunta kang cave, ganon yung eksena. Tapos yung waterfalls is malamig at saka malalim. Wala akong maapakan. Buti na lang may floater kasi para hindi ka kakabahan. Hindi naman siya sobrang laki na falls, pero maliit na falls. So, falls na din. And pwede nga mag-swimming. So, malalim din kasi. Hindi daw pwedeng mag-swimming sa mababaw kasi nga mabato, 'di ba? So delikado. So ito daw malalim and ako din nag-swim pero wala akong video syempre. So in-enjoy din namin na mag-swimming magkakasama. Gusto nga niyang maglagay ng
goggles kasi gusto daw niya makita yung ilalim. Sabi nung tourist guide, sa ngayon, hindi pa siya sobrang clear kasi nga nasa malalim na part ng river. So, wala ka naman daw makikita. So, wag na daw mag-goggles. Din palang rental na para sa salamin, para hindi mawala yung salamin, yung grip. Yung eyeglass grip, yung nilalagay sa eyeglass para hindi mawala yung salamin. So, meron din pala silang pag-games. So, yung parang seesaw and everything. So, maganda. Nakakatuwa. So, ayun nga, yung sa kabilang boat, magbabarkada sila. Ang iingay nila and ang saya-saya nila. Napaka-active nila. So, masaya pagka madami kayong kasama na magkakakilala din. And at the same time, kahit hindi magkakakilala, so, ito nga, ibang games naman, nakatayo gamit yung paddle. So, parang siso din siya. Ganon. Nakakatuwa din. So, almost 2 hours din kaming nag-water rafting. So, matagal-tagal din. Kaya enjoy. Pauwi, nag-bus na kami. So, may goal kami na finish line. Tapos, may nag-aabang doon na bus and truck para isakay itong bangka. Tapos kami nakabus. Tapos malayo-layo din, mga 10 to 15 minutes din by bus. Yung free naman yung bus. And meron ding ayan na basaan sa kabilang group, ganyan. So, masaya. Sobrang sayang experience for the family and friends. So, try nyo din sa Saitama.